Maaga pa nga lang habang tulog pa nga yung batang maligalig, ako nga'y gumising na at bumangon na din. Kaya naman habang tulog pa nga'y dali-dali na nga akong lumabas. Kaso hindi pa nga ako nakakarami ng gawain, naririnig ko na nga kaagad ang palahaw sa loob ng bahay. Kaya naman tinapos ko na nga muna itong aking winawalisan. Kaya naman sa nalalapit nga na pasukan, kailangan nga mas maaga pa nga akong gumising para naman ako'y makapaghanda pa nga ng mga babaunin ng mga bata. Nagtimpla at pinainom ko na nga rin muna ng gatas itong batang maligalig na ito para naman ako'y makagawa na din. Kaya naman habang nalilibang pa nga itong batang maligalig na ito, dali-dali na nga akong lumabas. At syempre dito na nga muna ako naglinis sa may CR. Bala ko nga mga Marseilles na lagyan nito ng adhesive wallpaper para naman gumanda-ganda kahit papaano. Pero syempre hindi pa nga sa ngayon. Kaya naman abangan na magiging transformation nga nitong aming CR. Anyways mga Marseilles, meron lang ako sa inyong gustong i-share. Siguro ay hindi lang naman ako o kami yung nakakaranas ng mga ganito. Hindi ko naman nilalahat mga Marseilles, pero karamihan talaga sa iba, kapag nalaman nga nila na meron kang abroad na anak or asawa, ay ang lagi lang sinasabi ay napakasarap ng buhay mo or sitting pretty ka na lang daw. Kasi sa totoo lang ay ganyan din ang aking iniisip noon. Pero syempre ang sabi nga, hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo mararanasan yung mga nararanasan din nila. Pero hindi naman po nagpapakahirap yung mga nasa abroad para lang magpasarap ng buhay yung mga nasa Pilipinas. Dahil kadalasan ay yan ang aking naririnig na sinasabi sa akin. Sana all na lang talaga, dahil masasabi ko nga lang na sarap buhay na nga lang ako kapag meron na nga kami sariling tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay, tagaalaga ng bata, o tagahatid sa school. Siguro ay kaya din naman nila nasasabi yon dahil malaki-laki nga ang sahuran kapag nasa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas. Pero ang sabi nga nila ay ang paglaki nga daw ng kita ay paglaki rin naman ng gastusin. Noong iisa pa nga lang yung aming anak at napasok sa eskwelahan ay hindi pa nga namin gaanong ramdam yung gastusin. Kaya naman nung nadadagdagan na nga sila at lumalaki na rin ay doon mo na talaga maiintindihan yung mga expenses mo. Kaya nga mas pinili talaga namin na sa public school sila pumasok. Dahil kung sa private school nga sila ay malamay uugod-ugod na nga si papa niya ay nagtatrabaho pa din para nga lang sa kanilang pag-aaral. Pangarap din niya talaga kasi mga Marseilles na siya nga ay magtrabaho sa barko, kaya naman siya ay nagsumika. Dahil sa totoo lang iba-iba din talaga kapag meron ng trabaho ang lalaki para ma-provide yung mga pangangailangan ng inyong pamilya. Dahil sa totoo lang mga Marseilles ay napakahirap sa kalooban na kapag meron nga gusto yung inyong mga anak na kahit maliit na bagay lang yan ay hindi mo pa rin maibigay. Lalong-lalo na nga mga Marseilles nitong nararanasan nga namin na meron na nga kaming high school. Kaya naman kung wala namang ibang choice na pagkakakitaan, ay samantalahin na ang iyong kalakasan at kabataan. Dahil baka kapag kailangan mo na magtrabaho ay wala na nga tumanggap sa'yo dahil may edad ka na. Hindi talaga madali na meron kang asawa o anak na nasa abroad. Dahil syempre yung kaligtasan pa rin nga yung ating iniisip. Pero kung may maganda namang oportunidad dito sa Pilipinas ay bakit nga ba kailangan mo pang lumayo? Pero dahil meron nga silang magandang pangarap para sa kanilang pamilya, eh syempre gagawin nga lahat kahit papalayo pa. Hindi naman sa sinasabi ko na perpekto na akong nanay o asawa. Dahil ako na nga yung naiiwan dito sa bahay kasama nga yung mga bata, syempre kailangan nga nating suklian yung kanilang mga paghihirap. Dahil napakalaking bagay nga sa kanila yung mapangalagaan natin ang ating tahanan at syempre yung ating mga anak. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood. God bless!